Kumusta mga kasaliksik? Ang pagsusumikap ng Japan upang mapalakas ang kanilang ugnayan sa iba't ibang regional at pandaigdigang kapangyarihan ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad sa Indo-Pasipiko. Isa sa mga pangunahing hakbang na ginawa ng Japan ay ang aktibong partisipasyon nito sa Quadrilateral Security Dialogue, mas kilala bilang Quad. Ang Quad ay binubuo ng 4 na demokratikong bansa, Japan, Estados Unidos, Australia at India, na sama-samang naglalayong protektahan ang rehiyon laban sa mga banta sa seguridad, kabilang na ang mga posibleng destabilizing activities mula sa China. Sa pamamagitan ng mga regular na pagpupulong at magkasanib na pagsasanay militar, nagtatag ang Japan ng mas malapit na kooperasyon sa mga miyembrong ito. Ginagamit nila ang Quad bilang isang plataporma upang itulak ang pangkalahatang kalayaan ng pagpapaliparan, pangangalakal, at maayos na daloy ng mga pandaigdigang kalakal. Bukod sa pakikipagtulungan sa Quad, pinalalawak din ng Japan ang kanilang alyansa sa ibang bahagi ng rehiyon. Noong Hulyo 2024, nilagdaan ng Japan at Pilipinas ang isang Reciprocal Access Agreement, isang kasunduan na nagbibigay daan sa magkasanib na pagsasanay militar at pinatitibay ang kooperasyon ng dalawang bansa sa depensa. Ang kasunduang ito ay naglalayon ding pagbutihin ang kahandaan ng parehong bansa sa pagharap sa anumang hindi inaasahang insidente sa rehiyon, kabilang ang mga hindi kanais-nais na pagkilos mula sa mga dayuhang puwersa. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang nagpapabuti ng interoperability ng kanilang mga puwersang militar, kundi nagbibigay din ng pagkakataon sa Japan upang palawakin ang kanilang impluensya sa Timog Silangang Asya. Samantala, pinalalakas din ng Japan ang kanilang ugnayan sa Europa. Noong Nobyembre 2024, inanunsyo ng Japan at European Union ang isang bagong kasunduan sa seguridad at depensa. Ang kasunduang ito ay naglalayong magkaroon ng magkasanib na pagsasanay at pagpapalitan ng kaalaman sa industriya ng depensa, na nagbubukas ng pinto para sa mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng Europa at Japan. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga bansang Europeo, nagiging mas handa ang Japan sa pagtugon sa mga hamon sa seguridad na nararanasan sa Indo-Pasipiko. Higit pa rito, mas pinatibay ng Japan ang kanilang kooperasyon sa Australia. Regular na nagsasagawa ng mga magkasanib na pagsasanay ang militar ng dalawang bansa upang mapalakas ang kanilang kakayahang tumugon sa mga banta sa seguridad sa rehiyon. Bukod sa mga pagsasanay, nagtutulungan din ang Japan at Australia sa pagpapalaganap ng mga patakaran at aktibidad na sumusuporta sa malayang pangingisda, kalakalan, at kalayaan ng pagpapaliparan sa South China Sea at iba pang pinag-aagawang karagatan. Sa kabila ng mga hakbang na ito, nagpapatuloy ang Japan sa pagbubuo ng mas matatag na kooperasyon sa mga kalapit bansa sa Asya. Isinulong ni Prime Minister Shigeru Ishiba ang ideya ng isang Asian NATO, isang alyansang pangseguridad na layong pagkaisahin ang mga bansang Asyano laban sa agresibong paggalaw ng China. Ang ideya ay naglalayong lumikha ng isang istruktura ng sama-samang pagtatanggol na mas makapangyarihan kaysa sa tradisyonal na bilateral na kasunduan. Habang ang Asian NATO ay nananatili sa yugto ng konsepto, ang pagsisikap na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Japan na manguna sa pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa kabuuan, ang Japan ay aktibong nagpapalakas ng kanilang relasyon sa iba't ibang bansa at rehiyon sa mundo, mula sa Quad hanggang sa Europa, mula sa Australia hanggang sa Timog Silangang Asya. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang hindi lamang mapanatili ang seguridad sa rehiyon, kundi upang maipakita rin ang kanilang pagiging handa sa harap ng anumang banta, lalo na mula sa lumalakas na impluensya ng China. Upang makapaghanda laban sa mga hamon ng modernong geopolitika at upang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang bansa, sinimulan ng Japan ang isang masugid na pagbabagong anyo ng kanilang mga kapasidad pangdepensa. Sa kasagsagan ng Disyembre 2024, inaprubahan ng gabinete ng Japan ang pinakamalaking budget sa kasaysayan nito para sa depensa, 8.7 trilyong yen. Ang makasaysayang pasyang ito ay naglalayong suportahan ang development ng long-range strike capabilities, kabilang ang pagpapahusay ng kanilang missile defense system. Ang layunin ng pinalaking pondong ito
ay hindi lamang upang protektahan ang kanilang teritoryo, kundi upang ipakita ang kanilang kahandaan laban sa lumalawak na impluwensya ng China. Bilang bahagi ng estratehikong pagpapalakas na ito, nagplano rin ang Japan na kumuha ng mga Tomahawk missiles mula sa Estados Unidos. Ang mga missile na ito, nakilala sa kanilang malalayong saklaw at precision targeting, ay magbibigay daan sa Japan upang epektibong tumugon sa anumang banta mula sa malalayong lugar. Ang hakbang na ito ay isang malinaw na pagpapakita ng kanilang pagpapasya na pagbutihin ang kanilang strike capabilities at hindi lamang umasa sa tradisyonal na depensibong hakbang sa pamamagitan ng pagbili ng mga advanced na armas mula sa kanilang pinakamalapit na alyado. Sinisiguro ng Japan ang kanilang kakayahang manatiling handa sa anumang senaryo. Hindi lamang limitado sa teknikal na kakayahan, pinalalakas din ng Japan ang kanilang kooperasyon sa militar kasama ang Estados Unidos. Ang matagal ng alyansang ito ay muling pinagtibay at mas lalong pinagtibay na may regular na bilateral military exercises, pagpapalitan ng teknolohiya, at mas malalim na koordinasyon sa estratehiya. Ang ugnayang ito ay nagbibigay daan upang makakuha ng mga makabagong kasanayan, impormasyon, at teknolohiya ang Japan mula sa Estados Unidos, isang kritikal na hakbang para mapanatili ang kanilang kalamangan sa rehiyon. Hindi rin nakakalimutan ng Japan ang kahalagahan ng kooperasyon sa ibang pandaigdigang organisasyon tulad ng NATO. Habang ang Japan ay hindi miyembro ng NATO, nagtatag sila ng mas malalim na kooperasyon sa pamamagitan ng magkasanib na pagsasanay at pagpapalitan ng kaalaman sa depensa. Ang pakikipagtulungan na ito ay nagbibigay daan sa Japan na mahasa ang kanilang mga kasanayan at maikonekta ang kanilang estratehiya sa mas malawak na pandaigdigang konteksto. Ang relasyon na ito ay naglalayong magtulungan sa pagpapanatili ng kaayusan sa rehiyon at pagtugon sa mga banta mula sa agresibong pagkilos ng China. Bukod pa rito, masugid ding pinapalakas ng Japan ang kanilang ugnayang militar sa India. Ang dalawang bansang ito ay may magkasanib na pagsasanay at kooperasyon sa depensa na naglalayong pagbutihin ang kanilang kakayahang magpatupad ng joint operations. Ang pagtutulungan na ito ay hindi lamang isang paraan upang maipakita ang kanilang pagtutol sa anumang mapang-abusong pagkilos, kundi isa ring hakbang upang masiguro na mayroon silang matibay na kaalyado sa harap ng lumalakas na presensya ng China sa rehiyon. Sa lahat ng hakbang na ito, malinaw na layunin ng Japan na patatagin ang kanilang depensa, palakasin ang kanilang mga alyansa, at maghanda para sa anumang banta sa hinaharap. Hindi lamang nila ginagawang mas moderno ang kanilang militar, kundi sinisigurado rin nila na ang kanilang seguridad ay nakasalalay hindi lamang sa sariling kakayahan, kundi sa matibay na ugnayan sa iba pang bansa. Sa kabila ng lumalaking tensyon sa rehiyon at sa harap ng mga hamon na dulot ng pag-asa sa ekonomiya ng China, sinimulan ng Japan ang masinsinang pagsisikap upang palakasin ang kanilang ekonomiya nang hindi umaasa sa iisang pangunahing trading partner. Ang isa sa mga unang hakbang na kanilang ginawa ay ang pagtataguyod ng alternatibong supply chains. Ang layuning ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi upang matulungan ang ibang mga bansa na magkaroong muli ng balanse sa kanilang kalakalan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga domestic production capabilities at pagbubuo ng mga bagong ruta ng kalakalan sa ibang rehiyon. Sinisikap ng Japan na mabawasan ang kanilang pag-asa sa mga Chinese manufactured goods at teknolohiya. Ang alternatibong supply chains na ito ay naglalayong palakasin ang kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mas maraming oportunidad sa lokal na paggawa at paglikha ng mas malawak na network ng pandaigdigang kalakalan. Bukod sa mga pisikal na supply chain, pinagtutuunan din ng Japan ang pagpapalakas ng human capital development. Sa Southeast Asia, aktibong sinusulong ng Japan ang edukasyon at pagsasanay na tumutulong sa mga bansa sa rehiyon upang malampasan ang tinatawag na middle income trap. Ang middle income trap ay isang kalagayan kung saan nahihirapan ang isang bansa na umangat mula sa pagiging middle income country tungo sa pagiging high income economy dahil sa kakulangan ng mga skilled workforce at advanced industries. Sa tulong ng Japan, mas maraming bansa ang nabibigyan ng pagkakataon na mag-develop ng mga kasanayan at kaalaman na magpapabuti sa kanilang ekonomiya. Sa ganitong paraan, hindi lamang tinutulungan ng Japan ang ibang bansa, kundi binibigyan din nila ang kanilang sarili ng mas maaasahang partner sa rehiyon.
Isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng Japan ay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa ASEAN sa patuloy na paglaki ng impluwensya ng China. Mas lalong pinapalalim ng Japan ang kanilang ugnayan sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa pamamagitan ng mga bilateral at multilateral na kasunduan, nagtataguyod sila ng economic partnerships na hindi lamang para sa kalakalan kundi pati na rin sa teknolohiya at inobasyon. Ang pagsisikap na ito ay naglalayong hindi lamang pag-ibayuhin ang mga umiiral ng relasyon kundi magbigay din ng alternatibo sa mga bansa na lubhang umaasa sa China. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng Japan ng mas malakas na posisyon sa rehiyon habang binibigyan ng ASEAN ng pagkakataong magkaroon ng mas balanseng ugnayan sa ekonomiya. Higit pa rito, masigasig ding itinataguyod ng Japan ang kanilang kooperasyon sa Europa. Sa kabila ng pisikal na distansya, itinuturing ng Japan ang Europa bilang mahalagang kasosyo sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya. Ang malalim na relasyon sa mga bansang Europeo ay nagbibigay daan sa mas malawak na pag-access sa teknolohiya, karanasan sa industriya at bagong merkado. Sa pamamagitan ng mga makabago at napapanatiling kasunduan, ang kooperasyon na ito ay nagre-resulta sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa parehong panig habang lumalayo sa lubos na pag-asa sa China. Nagbibigay ito ng mas matatag na pundasyon para sa hinaharap ng ekonomiya ng Japan sa gitna ng lumalaking global na kompetisyon. Panghuli, hindi rin pinababayaan ng Japan ang kanilang ugnayan sa Australia. Sa kasalukuyan, pinapalalim ng dalawang bansa ang kanilang economic ties sa pamamagitan ng mga trade agreement at collaborative initiatives sa sustainable energy at teknolohikal na pag-unlad. Sa paggawa nito, nagkakaroon sila ng mas maraming alternatibong merkado at kasosyo sa kalakalan. Ang ugnayang ito ay nagpapatibay sa layunin ng Japan na magkaroon ng mas matatag at hindi umaasa sa iisang bansa na economic framework. Sa kabuuan, ang pagsisikap ng Japan na palakasin ang kanilang ekonomiya nang hindi nakadepende sa China ay masusing pinaplano at pinapatupad sa pamamagitan ng alternatibong supply chains, human capital development, mas malalim na kooperasyon sa ASEAN, Europa at Australia. Sinisigurado nilang nagkakaroon sila ng mas matibay at mas maaasahang pundasyon para sa hinaharap. Ito ay hindi lamang nagpapalakas sa kanilang ekonomiya, kundi nagbibigay din ng mas maraming pagkakataon para sa mga ugnayang pandaigdigan na hindi umiikot sa iisang pangunahing kapangyarihan. Patuloy na iginigiit ng Japan ang kahalagahan ng diplomasya at matatag na paninindigan sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon ng Asya-Pasipiko. Ang kanilang estratehiya ay nakatuon sa pagtataguyod ng mga demokratikong halaga at pagpapakita ng suporta sa mga alyansang tumutugon sa pressure na dulot ng agresibong pag-usad ng China. Ginagamit ng Japan ang kanilang diplomatikong impluensya upang patatagin ang kooperasyon sa mga kapitbahay na bansa, habang aktibong hinihikayat ang mas malawak na pandaigdigang alyansa na sumusuporta sa karapatang pantao at kalayaan. Malinaw na ipinapakita ng Japan ang kanilang papel bilang isang tagapagtanggol ng demokrasya sa rehiyon. Sa harap ng patuloy na paglakas ng impluwensya ng China, nagbibigay ang Japan ng boses sa mga bansang nangangailangan ng suporta. Sa pamamagitan ng mga pampublikong pahayag at diplomatikong hakbang, nilalabanan nila ang mga tangkang igiit ng China ang kontrol sa mga teritoryong pinag-aagawan. Hindi lamang sila nakatuon sa militar o ekonomiya. Sa halip, kanilang pinapalakas ang ideyal ng demokrasya sa mga bansang tulad ng Vietnam, Pilipinas at Malaysia. Pinapakita nilang hindi kailangang sumuko sa pressure at naniniwala sila sa kapangyarihan ng kolektibong aksyon upang mapanatili ang kalayaan at kaayusan sa rehiyon. Bukod dito, pinatitibay ng Japan ang kanilang presensya sa United Nations sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga misyon ng kapayapaan. Nagkakaroon sila ng mahalagang papel sa pagbuo ng mas ligtas at mas matatag na pandaigdigang komunidad. Ginagamit nila ang mga platapormang ito upang maipahayag ang kanilang matibay na pagtutol sa mga paglabag ng China sa pandaigdigang batas. Ang mga pahayag ng Japan sa UN ay nagiging gabay para sa iba pang bansa at tinutulungan nilang itakda ang tono para sa kolektibong pagkilos. Sa mga pulong ng General Assembly at Security Council, hindi lamang sila nagsusulong ng mga solusyong makatarungan, kundi nagiging haligi rin sila ng kooperasyong pandaigdig.
Sa pamamagitan ng kanilang diplomatikong paninindigan, nagiging tagapagsalita ang Japan para sa mga bansang walang kakayahang makipagtunggali sa China ng mag-isa. Kasabay nito, aktibong sumasali ang Japan sa mga pandaigdigang summit at forum tulad ng G7 at G20. Sa mga platapormang ito, matapang nilang binibigyang diin ang mga banta ng militarization sa South China Sea, ang mga pagsasagawa ng artificial islands, at ang patuloy na pangingibabaw ng China sa mga karagatan. Hindi natatakot ang Japan na banggitin ang mga problemang ito sa harap ng mga pinuno ng mundo dahil naniniwala silang mas epektibong maipapahayag ang kanilang panig kung kasama ang suporta ng iba't ibang bansa. Hinihikayat nila ang mga kapwa leader na magkaisa sa pagharap sa agresibong estratehiya ng China. Sa pamamagitan ng diplomatikong tiyaga at malinaw na paninindigan, pinalalakas nila ang kolektibong kakayahan ng rehiyon na labanan ng autoritaryang kontrol. Ang isa pang mahalagang aspeto ng diplomatikong kampanya ng Japan ay ang pagbibigay ng humanitarian assistance. Hindi lamang sila nagpo-focus sa seguridad at depensa, tumutulong din sila sa mga bansang nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa ganitong paraan, lumalabas ang Japan bilang isang maaasahang kasosyo na tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng kanilang mga kapitbahay. Ang tulong na ito, bagamat humanitarian ng pangunahing layunin, ay nagiging daan upang mabawasan ang impluwensya ng China. Kapag mas pinipili ng mga bansang tumanggap ng tulong ang Japan, lumalakas ang tiwala at samahan sa pagitan ng Japan at mga bansang ito, habang humihina naman ang pagkakautang ng loob sa China. Sa maingat na diplomatikong hakbang na ito, nakabubuo ang Japan ng mga ugnayang hindi lamang nakabatay sa interes, kundi sa tunay na malasakit. Higit pa rito, ang Japan ay aktibo sa pagpapalaganap ng mga demokratikong prinsipyo sa Southeast Asia sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo at suporta sa mga pro-democracy projects. Tinutulungan nila ang mga bansa sa rehiyon na mapalakas ang kanilang mga institusyong demokratiko. Naniniwala ang Japan na ang pagkakaroon ng matibay na institusyon, malayang halalan, at malakas na civil society ay makapagtutulak sa mga bansa upang makalaban sa anumang anyo ng autoritaryang pagdomina. Ang mga NGO at lokal na inisyatibang kanilang sinusuportahan ay nagiging instrumento upang ang mga bansang ito ay hindi na kailangang umasa sa mga programang pang-ekonomiya o pampulitikang kontrol ng China. Sa ganitong paraan, ang Japan ay hindi lamang lumalaban sa harap ng militar o ekonomiya. Nilalabanan din nila ang impluwensya ng China sa pamamagitan ng pag-aalaga ng demokrasya sa pinakapayak at pinaka-epektibong paraan. Sa kabuuan, hindi simpleng nakatuon ang Japan sa konfrontasyon o puwersahang aksyon. Ang kanilang estratehiya ay isang maingat na balanse ng diplomasya, kooperasyon at matatag na paninindigan. Ipinapakita ng kanilang mga hakbang ang pagiging maalam sa mas malawak na larawan na ang laban sa China ay hindi lamang tungkol sa mga pinag-aagawang isla o pagdepensa sa teritoryo. Ito rin ay tungkol sa pagtataguyod ng mas malawak na layunin ng pandaigdigang kalayaan, kaayusan at demokrasya. Ang mga hakbang na ito, kahit magmumula sa diplomatikong entablado, ay isang makapangyarihang mensahe na ang Japan ay hindi magpapadaig at patuloy silang kikilos upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan at protektahan ang hinaharap ng rehiyon.